once again. Magandang araw mga bata! Narito muli ako, si Teacher Geraldine. Ngayon, ang pag-aaralan natin sa edukasyon sa pagpapakatao, Quarter 1, Week 6 ay ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya. At bago ang lahat, tayo munang manalangin. Yumuko, ipikit ang mata at sabayan ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuro sa amin at maunawaan ang mga arilin na makakatulong sa amin sa araw na ito. Amen. Narito ang mga lituntunin na dapat sundin sa ating online class. Mga bata, handa na ba kayong makinig at matuto? Tayo magbalik-aral. Isulat ang check kung ang pangusap ay nagsasaad ng tama at X naman kung hindi. Number 1. Maligo araw-araw. Number 2. Magsipilyo ng ngipin 3 beses sa isang araw. Number 3. Magtampisaw sa tubig ulan. Number 4. Magsuot ng malinis na damit. Number 5. Maghugas ng kamay bago kumain. Kung ito ang iyong mga sagot, mahusay ka. Palakpakan mo ang iyong sarili. Nakilala at nailarawan mo na nga ang mga gawaing makakabuti at makakasama sa iyong sarili at kalusugan. Ngayon ay dadako naman tayo sa iyong pamilya. Dahil ang paksang aralin natin ngayong araw ay pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakakikilala ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya? Ang mga kasapi ng pamilya ay sina nanay, tatay, si ate, si kuya at si bunso. Isali na rin natin sina lolo at lola. Ang bawat isa sa atin ay may kinabibilangang pamilya. Gaya ng kwentong ating babasahin ngayong araw. Basahin at unawain natin ang kwento. Ang kwento ay may paksang Ang Aming Mag-anak. Ang aming mag-anak ay sama-samang kumakain. Bago kumain, kami ay nagdarasal muna. Masaya kaming nag-uusap habang kumakain. Ngunit kapag puno ang bibig, ay hindi muna kami magsasalita at bagkus, nginunguya namin ng dahan-dahan ng pagkain at nagtatakip ng panyo. Halina't sagutan natin ang mga katanungan. Unang tanong, sama-sama bang kumain ang mag-anak? Oo, sama-sama silang kumain. Ano ang kanilang ginagawa bago kumain? Tama, sila ay nagdarasal muna bago kumain. Nagsasalita ba sila kapag puno ang bibig?
Hindi. Bagkus, nginunguya muna nila ito bago magsalita. Paano nila nginunguya ang pagkain? Tama, nginunguya nila ito ng dahan-dahan. Kung kailangan takpan ang bibig, ano ang gagamitin? Tama mga bata, gumamit ng panyo para takpan ang bibig. Narito ang ilan sa mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Pagsama-sama sa pagkain. Ang pagsama-sama sa pagkain ay nagpapatibay ng samahan ng bawat kasapi ng pamilya. Tulad ng nasa larawan, sila ay masayang kumakain habang nagkwekwentuhan ng mga masasayang pangyayari sa kanilang buhay. Pangalawa, ang pamamasyal ng sama-sama. Ang pamamasyal ng sama-sama ay may hatid na ligayang walang katulad para sa puso ng bawat kasapi ng pamilya. Kailangan din natin ito upang mas lalong tumibay ang pagsasamahan ng bawat kasapi ng pamilya. Isa rin sa mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya ay ang pagkwekwentuhan ng mga masasayang pangyayari. Ito ang pinakamasaya at pinakamagandang pampalipas oras na gawain ng bawat kasapi ng pamilya upang maiwasan ang pagkababad sa paggamit ng mga gadgets gaya ng cellphone. Pang-apat, ang sama-samang pagdarasal. Ang sama-samang pagdarasal ay nagpapatibay ng samahan ng bawat kasapi ng pamilya. Mahalaga ang paglalaan ng oras ng pagdarasal ng bawat pamilya upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap at humingi ng proteksyon mula sa poong may kapal. Panglima, ang pagtutulungan kung may gawain o suliranin na kailangang tapusin o lutasin. Ilan lamang ito sa mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Mga bata, may nais ba kayong ibahagi maliban sa nabanggit? Ngayon, subukin natin ang iyong kakayahan. Halina't gawin natin ang pagsasanay. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Tignan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung nagpapakita ang mga ito ng pagkakabuklod-buklod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Kung ito ang inyong sagot, mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Tignan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung nagpapakita ang mga ito ng hindi pagkakabuklod-buklod. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ito ba ang inyong mga sagot mga bata? Kung gayon, mahusay ka! Bigyan mo ng 5 palakpak ang iyong sarili. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Sabihin kung tama o mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Masayang namamasyal sa parke ang mag-anak ni Mang Joben. Masayang namamasyal sa parke ang mag-anak ni Mang Joben. Number 2. Nag-away ang magkapatid na Lenny at Lino dahil sa laruan. Nag-away ang magkapatid na Lenny at Lino dahil sa laruan. Inutusan kang magligpit ng iyong higaan, ngunit iniutos mo ito sa kapatid mo. Inutusan kang magligpit ng iyong higaan, ngunit iniutos mo ito sa kapatid mo. Number 4. Masayang kumakain sa restoran ang mag-anak ni Mang Joel. Masayang kumakain sa restoran ang mag-anak ni Mang Joel. Number 5. Hindi pa dumarating ang tatay,
Pero gabing-gabi na, kaya pinauna na kayong kumain. Hindi mo siya ipinagtabi ng pagkain. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Tandaan ang pagsama-sama sa pagkain, pagdarasal, pamamasyal at pagkikwentuhan, kasama rin ang pagtutulungan kung may gawain o suliranin na kailangang tapusin o lutasin, ay ilan lamang sa mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Hanggang sa muling talakayan mga bata, naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Ito nga ulit si Teacher Geraldine na muling makakasama ninyo sa mga susunod na talakayan. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel upang updated kayo sa mga susunod pang videos. Paalam!